dapat dapat tayo sa sarili natin may critical thinking tayo na ma-share o sa strategy na manggagaling sa atin. Hindi lang yung maasa lang tayo sa bibigay ng company, ng trabaho, ng department, or some firm na connected sa atin. Dapat yung strategy na yun manggaling din sa atin. Hindi lang yung, tsaka dapat ina-apply, tsaka ina-aral natin siya para maging effective. Yun. Ganun yung pagkakaintindi ko sa question na to. Ayun po. Ayan, thank you so much po, ma'am. Minsan, ano po talaga, no? Yung strategies natin, parang, tawag dito? Parang yung ibang strategies po na, sa natin, parang minsan, kailangan sa atin din manggaling, no? Pero dapat accurate din dun sa mismong, Sa atin din magaling, hindi yung kailangan sa company. Yes, So, ayan, thank you so much po, ma'am. Sila naman po ulit po magtatanong. Alright, thank you. Thank you po. Okay po. Po. Hindi ko ba ako narinig? Last po ata. Okay lang po. Ulitin na lang. Pagputol-putol po kasi. Nag-proceed na Okay po. Hello po, ma'am. Ay, Sagutin ko na lang po. First question po is, how does your organization ensure diversity in hiring and promotion decisions? How does your organization hiring and promotion decision provide diversity? Ayun, na-share ko naman sa inyo before kung paano ko mag-hire ng employee. So, may pagkakaiba kasi ang hiring talaga tsaka promotion. Kasi pag sinabing hiring, ayun yung maghahanap ako lang ng person or right candidate, right person na pwede natin makasama sa ating organization. So, kailangan dun pa lang sa pagka-hire ng tao, sure tayo. And, okay po. Happy po. And ayun, yung sa pag-hiring kasi, iba-iba tayo ng perspective. So ako, na-share ko naman sa inyo kung paano ko mag-hire ng tao. So magkakaiba talaga sila. May pagkakaiba talaga sila ni promotion. Ng promotion decisions. Dito kasi sa promotion decisions, hindi pa ako nakaka-encounter nito kasi, sorry guys, hindi pa ako nakaka-encounter nito na na ipopromote mo yung isang tao, yung ganun ba? Ganun ba yung gusto niya na question na to? So ayun, para lang sa akin, para sa question na to, ang na-encounter ko palang is pag-hire. So sa promotion talaga, sa promotion, siguro bibigay ko halimbawa sa promotion guys, sa construction ulit, kasi may labor, kasi di ba pag sinabing labor, parang siya yung magiging katawa or siya, ayun, bigay ko sa inyo example yun sa construction, kunyari labor siya, tapos nakitaan namin siya ng potential na yung skill niya, pwedeng i-apply as carpenter, mason, steelman, welder, ganyan. So ayun, grabe siya pinopromote para pag pinromote namin siya, dun kasi nakikita sa evaluation yung cases, sa evaluation na ibibigay sa kanya ng mga nakakataas. So, from labor, mapopromote siya as mason,
dumating yung sahod niya, daily rate niya, or some yung salary niya ba, yung per day niya. So, ayun, doon ko mabibigay yung experience ko sa sa hiring tsaka sa promotion. Sa promotion kasi usually, ngayon, na-actual ko na na-witness yung ganong promotion. Kasi, kung binigyan mo naman yung best mo, kung ano yung expectation ng employer mo, talagang bibigyan mo siya ng promotion. And ayun guys, ayun yung gusto ko i-share sa inyo na example ng promotion is yun sa construction, na kung saan from labor, napunta ka sa highest na skilled na position. And hindi lang position niya yung nag-iba, kundi yung yung salary rate niya. Ayun. Tapos sa hiring kasi, ayun, sa hiring ko talagang sinusure ko yung tao ba to, may experience ba to, lisensyado, graduate, yung gano'n. Depende kasi kung ano yung hinahanap natin na person. Ganun po. Ayun, maraming salamat po, ma'am. Sa question naman po, yung mga susunod na question mukhang nasagot na rin naman po ni ma'am kanina. So, proceed na lang po tayo sa last question po, yung here po. Last question is, how do you measure the success of your D&I or Diversity, Equity, and Inclusion programs? How do you measure the success? Wait lang. Ayun, nasagot ko na lang din naman to kanina kung paano ko mini-measure na kung paano kami nag-success, lalo na sa construction site. Nagiging success kami kapag nagagawa namin yung trabaho namin ng maayos, walang reklamo, tapos dun sa site namin or project namin, nabibigay namin yung expectation ng kliyente namin. Kasi minsan yung kliyente namin, sa international, kumbaga labas ng bansa yung may-ari. So, nakapag-big kami sa kanila na, minimeasure talaga namin na nakapag-big kami sa kanila ng complete requirements, complete report. Ayun, nire-report namin sa kanila yung, kasi di ba nasa lab pa sila. So, sinisure talaga namin na pag silang sabihin sa amin, gusto silang ipagawa na natutuwa na naman namin. Kapag na-measure ko ng success kami, ayun nga guys, sinabi sa inyo kapag na kami ng mga nakakataan sa amin, na bibigyan kami importansya na, wow, ganyan. Yung ganun ba, yung compliment lang, yung pag-sabi na oh guys, nagawa niyo na maayos yung natin, yung trabaho, keep it up, yung mga ganun ba guys, parang inspirational thoughts or words lang na iba pa to nila sa amin. So ayun, malaking tulong na din sa amin na parang masasabi namin, ay, success tayo kasi gustuhan nila. Ayun, doon ko na measure yung success namin. Ganun po. Ganun ko siya gusto i-explain sa inyo guys. Okay natin. Kasi parang may nakita ko dito guys, yung sa bias. Parang kasi may nabasa akong bias. Ayun yung sinasabi ko sa inyo na as HR dapat talaga, or some firm talaga dapat walang bias. Ayun, na-explain ko naman sa inyo kung paano ko na-experience yung ganon, na hindi talaga dapat palagi may bias. Yung kung mabalikan ko lang yung question number 3 nung topic na to. Nakita ko kasi, ganun guys. Ayun, maraming salamat po ma'am sa mga answers po ninyo. Thank you po. Health and wellness. What initiatives has your organization implemented to promote employee wellness? Ayun, walang katapos na example. Si construction ulit. Okay, manawa. So, ayun, yung pag-i-implement sa organization, implemented naman ng promote ng employee wellness. Ang pagkakaintindi ko kasi dito is kung paano yung pinapatupad yung
empleyado. So, syempre, as pagkakaintindi ko dito sa kaayusan ng mga empleyado, kaya nga tayo may qualification kapag tayo naghanap ng tao para maghanap tayo ng right candidate, right employee, right applicant, right person na kumbaga isasama natin sa trabaho natin, kung paano tayo mag-i-improve. Ayun, doon naman sa pag-promote ng employee wellness, kailangan talaga ang makukuha nating mga tao. Syempre, ayaw naman natin makakasama natin yung balakbol, addict, may attitude, tapos walang pakialam. Doon tayo sa tao, may malasakit, may pakialam, may concern, hindi na sa sarili nila, may concern din sa ibang tao. Ayun, sa pagkuha ng mga ganong employee, dapat tayo, mais tayo sa paghahanap. Kasi kaya nga tayo may recruitment, may interview, may training, yun. Pag kukuha tayo ng mga employee, dapat yung, ayun na, siya na, napupusuan na natin sila, nabibigay nila yung importansya na gusto natin, nabibigay nila yung mga deadlines, nabibigyan nila, may produktibo sila sa trabaho. Ayun, yun na naman yung gusto kong yan, na-share sa inyo. Dito natin, kasi parang sa akin na, general na siya yung sa pag-process ko, kaya nga ako nag-arap ng tao na may qualification, may sila experience sila, ganyan, ganon ako maghanap ng tao na magiging kaisa ko or magiging katuwang namin para matapos yung project or something na kung ano yung gagawin natin. Ayun lang, yung pag-promote sa employee, kailangan talaga initiative tayo. And that's all. Ayun lang yung gusto ko i-explain dito sa question na to, guys. Thank you so much po. So, next question naman po, can you share an example of how you address a workplace safety concern po? Ayan, bigay ko sa inyo example yung kanina nalaglag sa hukay. So, ayun, kung paano ko i-address yung yung safety namin sa site or sa workplace namin doon. Kasi, baka pag nalaglag siya, may mga nakausli pa doon ng mga pako, mga alambre, mga kahoy, na kung saan, nalaglag na nga siya, masusugatan pa siya yung gano'n. So, ang ginawa ko doon sa, sinabi ko sa city officer, tapos, kunyari ngayon, nasa hukay sila gumagawa. Ngayon, syempre may mga hand tools, power tools, something na ginagamit yung mga tao, kunyari, mga material, lagari, ganyan. Dapat, kapag tapos na yung trabaho or tapos na yung ginawa nila or lilipat na sila sa ibang trabaho, dapat sila, yung ginamit nila, is ingatan at ibalik nila kung saan yung kaya nga tayo may storage, may bodega, yun. Kaya nga tayo may ganun para pag ginamit natin yung bagay na yun, na, wala ito ba yan, circular saw, something na ganyan, na mga na pwedeng maging harm sa tao, yung ganun ba. So, yung pag yung tao, ikaw as individual or as person na nagtatrabaho, kapag may ginamit yung pala, syempre pagtapos mo gamitin, ibabalik mo siya kung saan mo siya kinuha, na kasi ibalik. Para, bibigyan ko na lang kayo ng isang halimbawa na ibalik natin ng maayos para in the future magamit pa siya, hindi kapag nasira, hindi agad bibili ng bago, yung ganun ba. Kasi ayun, reusable naman yun, hindi naman disposable eh. So, ayun na yung gusto ko i-address or i-share sa inyo na para hindi tayo makaano sa tao, isipin natin lagi yung safety natin. And, ingatan natin yung mga ginagamit natin kasi hindi naman sa construction site is unlimited yung mga ginagamit, di ba? Siyempre may budget din na naka-align dyan, hindi unlimited, di ba? So, para makatipid, para wala yung aksidente, ganyan. Ayun, magkaroon talaga tayong malasakit sa mga